Fake Puppy Love, Lihim sa Likod ng Mga Liham, a Tagalog love story by Pinoy Kilig Diaries. Chapter 1, Mga Sulat sa Ukayan. Magsisimula ang ating kwento kay Timothy, 20 years old, third year college sa isang malaking national university. Pagkatapos ng klase, madalas mo siyang makikita na tumutulong sa negosyo ng kanyang pamilya. Isang ukay-ukay shop na dinarayo ng mga tao sa buong bayan. Kadalasan, kailangan pang pilitin ang mga anak na tumulong sa family business. Pero hindi si Timothy. Siya yung tipo ng binata na hindi sapilitan ang pag-alalay sa mga magulang. Kung ang iba nakatambay sa bilyaran o nagmo-mobile games, si Timothy expert na sa pag-sort at pagpresyo ng mga damit, bag at sapatos na galing sa iba't ibang lugar. Sa point of view ni Timothy, normal na ang ganitong buhay. Pag-inventory, pagbibilang ng benta at pagtiklop ng mga damit. Para sa kanya, ito na rin naman ang buhay na naghihintay sa kanya pag nakatapos na siya ng course niya sa business economics. Nagsimula ang araw na ito na parang ordinaryo. Pero habang nag-aayos siya ng bagong deliver ng mga damit, may kakaibang napansin si Timothy. Isang mungkos ng sulat ang dumungaw mula sa loob ng isang jacket na luma. Makapalang envelopes na ginamit at sa loob may mga liham na hindi sulat kamay. Printed ito sa bond paper na may mabangong amoy at kulay light pink ang papel. Medyo natupi-tupi na ang mga liham pero mababasa mo pa ng malinaw ang mga nakasulat dito. Para kanino kaya to? Tahimik niyang tanong sa sarili habang hawak ang mga sulat. Sa halip na itapon o ibalik sa pinagmulan, na-curious si Timothy. May isang maliit na boses na nagsasabing, "Buksan mo." Pagkatapos ng ilang saglit ng pag-aalinlangan, isinilid niya ang sulat sa bulsa ng kanyang school bag at pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga damit. Pero, hindi mawala sa isip niya mga sulat. Pagdating ni Timothy sa kanyang kwarto, naligo muna siya at sa kadali-daling binungkal ang mga liham. Sa kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang mga salita mula sa mga sulat. Para ito sa isang babaeng nagngangalang Sabrina. Sa mga liham, kinakamusta ng nagpadala ng sulat na si D or letrang D, si Sabrina. Tinatanong niya si Sabrina tungkol sa mga balak nito para sa kolehiyo. Tinatanong ni D ang ilang update tungkol sa isang stage play na sinusulat ni Sabrina para sa kanyang final project sa English and the Arts subject sa senior high school. Dito rin, mababasang nag-dedicate si D kay Sabrina ng isang tula na romantic. Cherry blossoms bloom in the gentle spring's embrace. My heart longs for you. Maiksi, to the point. Ito ay isang Japanese haiku poem. Habang binabasa ni Timothy ang mga sulat, napagtanto niya na si D ay nanliligaw kay Sabrina. He's smooth. D's got the moves, sabi ni Timothy. Base sa mga updates ni D kay Sabrina, nalaman ni Timothy na si D ay isang atleta na nakakuha ng scholarship grant. Si D ay ipinadala rin sa ibang bansa para mag-training ng ilang linggo. Malinaw na si D ay may gusto kay Sabrina. At
gusto sana ni Dee na makipagkita rito bago siya umalis para sa training. Naisip ni Timothy na malayong malayo siya kay Dee na nagpapadala ng mga sulat. Unang-una, hindi siya athletic. At lalong-lalo na, hindi rin siya marunong makipag-the move sa mga girls. Para sa kanya, nahihiya siyang mag-dedicate ng kanta or tula sa mga girls na nagugustuhan niya. Para sa kanya, hindi ba pwedeng kausapin at kilalanin ko na lang ang mga girl na crush ko? Dapat ba maging romantiko rin ako tulad ni Dee? Siguro sa puntong ito, maganda na mas kilalanin pa natin si Timothy. Tim o Timmy, yan ang tawag sa kanya ng pamilya niya at matatalik na kaibigan. Estudyante at part-timer sa Ukayan, nasabi na natin yan kanina. Ang kailangan natin malaman ngayon ay si Tim, hindi siya kilala bilang isang top student. Masasabi mo na siya ay isang average student lamang. Yung mga grades niya, average din. Minsan nga, below average pa. Pasalamat na lang siya na hindi siya pressured ng kanyang mga magulang pagdating sa grades. Alam kasi ng magulang ni Timothy na kahit hindi siya ganon ka book smart, masipag siya at masunurin naman. Magalang siya sa lahat ng tao, lalo na sa customers nila sa Ukayan at sa mga nakatatanda, tulad ng teachers nito at professors. Kaya, kahit hindi top student si Timothy, siya ang paborito ng mga guro dahil tumutulong siya sa mga ito sa pag-setup ng projector at pagbubuhat ng mga ilang gamit. Madalas, pasang-awa lang si Timothy sa tests. Pero laging merong plus 100 points sa pogi at bait. Hindi lang pansin ni Timothy pero marami sa kanyang mga kaklase ang nagkakagusto sa kanya. Pero wala naman yun sa isip ni Timothy. Ang focus niya, makagraduate ng pasado kahit papano. Pero dahil si Timothy yung tipo ng guy na hindi namamansin, parang mas lalo pa siyang nagkakaroon ng appeal sa mata ng mga girls. Alam mo naman ng mga babae, kapag mailap at medyo masungit, mas nagugustuhan ang lalaki. Lalo na kapag teenagers. Tama ba? Nang makita ni Timothy ang mga sulat, parang na-challenge siya. Pumasok siya sa kanyang isipan ang murder mystery movies na napapanood niya sa Netflix, tulad ng Glass Onion, A Knives Out Mystery o ang Woman in the Window. Palagi siyang nai-inspire sa mga karakter na lumalabas sa kanilang comfort zone para tuklasin ang mga hindi pa nila alam. Ngayon, siya rin mismo ay nahulog sa isang kwento na puno ng misteryo. Ang mga sulat ay para bang isang puzzle na nag-aanyaya sa kanya na isolve. Isang tunay na adventure na kapanapanabik kaysa pa sa mga school subjects na dapat niya sanang pinagtutuunan ng pansin. Ngunit, sa kabila ng kanyang motivation, hindi talaga alam ni Timothy kung paano i-handle ang sitwasyong ito. Parang ang gulo ng isip niya. Sinusubukan niyang ilagay ang kanyang sarili sa katauhan ng mga detective sa murder mystery movies, pero napuno lang lalo ng mga tanong ang kanyang isipan. Paano niya kaya sisimulan ng pag-iimbestiga? Paano siya makakahanap ng isang tao mula sa mga sulat na wala namang konkretong detalye? Hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Pero sa kabila ng lahat, mas nananaig ang curiosity na nararamdaman niya tungkol kay Sabrina. Lalo siyang nahuhulog sa idea na hanapin si Sabrina at malaman ang kanyang kwento. Chapter 2: Hunting for Sabrina. Nanood muna ng mga palabas sa Netflix si Timothy na tungkol sa pag-iimbestiga
para ma-inspire siya sa next step ng paghahanap kay Sabrina. Binalikan ni Timothy ang Mindhunter, Sherlock, pati na rin ang palabas na Lupin para tumalino siya sa paghahanap kay Sabrina. Ang natutunan niya mula sa mga palabas na to na pinanood niya, start with what you have. At ang mga nasa kamay niya ngayon ay ang mga liham. Dito niya dapat kuhanin ang mga clues na magiging simula ng kanyang paghahanap. Kailangan munang itanong ni Timothy ang basic questions na who, what, when, at where. Who? Para kanino ang mga sulat? Kay Sabrina. First name lang, walang apelyido. Who? Sino ang nagpadala? Letter D. Dead end. Wala tayong mapapala. When? Dated ang mga liham ng iba't ibang buwan ng 2023. May malaking clue about graduation ng 2023. So, kung graduating sa senior high si Sabrina ng 2023, ibig sabihin, ngayong 2024, pwedeng nasa college na siya. Where? Kinamusta ni D kung nakapasa ba sa entrance exam si Sabrina sa kanyang dream university. Pero since wala naman kay Timothy ang reply letter ni Sabrina, inassume na lang niya na yes, pumasa ito sa dream university nito. And it so happened na ang university na yon ay parehong university ni Timothy. Sab, Sabrina, Rina, Ria, Sabi, Sabina. Bulong niya habang nag-iisip. Iba't ibang version ng pangalan ng Sabrina ang sinubukan niyang i-search sa social media na may nakalagay na school or university nila. Pero kahit ganon, sobrang dami pa ring results. Mahirap matuntun. Ang ginawa ni Timothy, sinubukan niyang hanapin ang Sabrina sa university portal. Yung mismong social media na exclusive lang sa mga university students. Pero dahil wala nga siyang clue sa last name, maraming Sabrina ang pangalan na lumabas sa resulta. Nako, mukhang mahihirapan siya. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ni Timothy na parang kaya niya namang isa-isahin tong mga to. At least alam niya na same university naman sila. Assuming nga na nakapasa si Sabrina sa entrance exam. Yun ang next clue niya. Kasi publicly available ang results ng entrance exam every year. Kailangan niya lang ma-research yung mga Sabrina na pumasok bilang freshman ng taong 2024. Bingo! Effective ang panonood niya ng mga detective series. There are 11 Sabrinas na pumasok sa universidad batch 2024. Now that he's only looking at 11 Sabrinas, Timothy knows na he's got something to work with. Simulan na niya ang sulat at ilatag ang ilan pang clues tungkol sa katauhan ni Sabrina. Nalaman niya mula sa letters na mahilig si Sabrina sa books. Nagpapasalamat kasi si D sa mga nirecommend ni Sabrina na books tulad ng Ready Player One by Ernest Cline at Neuromancer by William Gibson. Ayon din sa mga sulat, nagsusulat ng poetry or at least nagpapadala rin ng poetry si Sabrina kay D. Dahil ang Japanese haiku poem ni D ay reply niya sa una ng sinend ni Sabrina na tula.
Last clue na nakita ni Timothy sa mga liham, mahilig palang manood ng theater plays si Sabrina. Timothy went back to his list from the entrance exam results. Ang assumption niya, since yung Sabrina na nasa mga sulat ay into the arts, dapat ang Sabrina na hanapin niya nagtitake ng art-related courses. From 11, now Timothy is down to just 3. Sabrina Tanhueco, Sabrina Jimenez, and Sabrina Crisologo. Lahat ng tatlong Sabrinang ito ay mga art majors sa university. Paano niya naisip na art major si Sabrina? Bumalik lang si Timothy sa clues sa letters. Kinamusta kasi ni Dee kung maganda ba ang pagkakastage ng Buwan at Baril by Roddy Vera sa school ni Sabrina. At kung libro at tula lang ang pag-uusapan, mahirap mahanap ang isang babae sa isang malaking university gamit lang ang clues na to. Kahit saan pwedeng magsulat ng tula. Kahit saan pwedeng magbasa hindi lang sa loob ng library. Pero ang theater play may date, may lugar. Malaki ang tsansa na dahil sa teatro, mahahanap ni Timothy si Sabrina. Si Sabrina Tanhueco, Sabrina Jimenez, or Sabrina Crisologo. Dali-dali niyang sinearch ang social media platforms para sa Sabrina profiles na ito, para at least he can connect the names to a face. He found the profiles, and Timothy now has some idea of how Sabrina can look like. Perfect timing din kasi may play ngayong buwan na nakaschedule. Katie the Musical by Jose Javier Reyes. Ito ang isang magandang pagkakataon para mahanap at makita na niya si Sabrina. Kaso nga lang, 3 linggo pa bago ang palabas. Ang tagal naman. Medyo naiinip na rin siyang makilala si Sabrina. Pero on second thought, okay na rin pala na matagal pa para makaipon si Timothy ng lakas ng loob para harapin si Sabrina kung sakaling nandun nga ang dalaga. Sige, kung makita ko man siya sa theater, paano na? Kahit may doubt si Timothy, pumunta pa rin siya sa theater para bumili ng tickets. Bahala na. Sana nandun siya. Sana nandun ang tamang Sabrina. Excited siya pero kabado rin. Paano niya lalapitan si Sabrina? Anong sasabihin niya? Naghanap si Timothy ng series sa Netflix na makakatulong sa kanya, pero puro romantic comedy ang tumambad sa kanya. Sa totoo lang, wala naman din halos na itulong. Naghanap si Timothy ng series sa Netflix na makatutulong sa kanya, pero puro romantic comedy ang tumambad sa kanya. Wala naman din halos na itulong. Pumunta si Timothy sa teatro ng walang plano. Habang naglalakad siya sa daan patungo sa venue, nag-iisip siya ng mga paraan para magpakilala kay Sabrina. Pero naisip niya, paano kung all 3 Sabrinas ang nandun? Bigla niya tuloy naisip na nagkamali siya ng strategy. Parang masyadong grand ang plano niyang maging isang detective. Pero wala na siyang magagawa. Nandito na siya. Dinala na siya ng kanyang mga paa papunta sa teatro. Bihis na siya, sayang ang ticket. Pagdating sa teatro, tiningnan niya ang paligid. Puno ng mga taong nag-uusap at masayang naghihintay para sa palabas. Wala sa crowd ang muka ng 3 Sabrina na ni-research niya online. Mukhang wala ang mga Sabrina dito. Pumunta si Timothy sa registration booth. Sinisilip niya kung meron nga bang listahan ng mga guests. Pero sa kasamaang palad, hindi ganon ang sistema. Tinitignan lang ng mga usher at ng mga usherette
kung valid ang date ng ticket para sa araw na ito. Wala namang registration form kapag bumibili ng tickets, kaya imposible talaga ang iniisip ni Timothy na mahahanap niya si Sabrina sa crowd na ito. Ano bang klaseng plano to? Naiinis na tinanong ni Timothy sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, nagiging stalker na siya. Hindi naman niya sinasadya, talagang curious lang siya kay Sabrina. For a guy like D to exert that much effort in this modern age, to type, compose letters, print at ipadala, Sabrina must be someone truly special. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang poster ng play sa pader. Ilang beses na rin niyang ni-research kung may aktres nga bang Sabrina ang gaganap sa palabas na ito. Sure siyang wala. Nakita niya na to sa website. Pero tiningnan pa rin niya ang poster to double check, just to be sure. The trail goes cold again. Wala na naman siyang mapanghawakang ibang clue. Ang daming tao, lahat excited, pero siya parang naiwan sa isang mundo ng pagdududa. Parang ang saya ng lahat, pero siya parang nananatiling outsider. Or worse, stalker. Dahil wala nang ibang choice, hinanap na lang niya ang kanyang assigned seat sa likod ng teatro. Umupo siya, nilingon ang mga tao. Nakakabawas ng kaba ang mga ilaw at tunog. Sa wakas, nag-start na ang play. Ngunit kahit anong ganda ng play, at kahit anong ganda ng performance, hindi niya maalis sa isip niya si Sabrina. Paano ko siya mahahanap? Tanong niya sa sarili habang nakikinig sa mga dialogue sa entablado. Kahit anong mangyari, kailangan niyang malaman ang tungkol kay Sabrina. Parang may kakaibang koneksyon na sila. Isang damdaming hindi niya may paliwanag. He's curious. He really wants to know more. So, kung hindi guest, kung hindi artista, ano pa ba? Ayun, baka nga pwedeng staff si Sabrina. Kung walang listahan ng guests, sure na may listahan ng staff para sa coordination, assignments at kung ano-ano pa. Kailangan niya makita ang listahan ng staff. During the intermission, bumalik ulit si Timothy sa registration table. Wala ba talagang listahan ng mga pangalan na taong involved sa theater play na to? Listahan ng usherettes, listahan ng front of house? At sa sandaling iyon, bigla siyang napahinto nang harangan siya ng isang usherette. Maganda siya. May mahabang buhok na nakapusod at tila may charming na ngiti habang tinitingnan siya. Oops, anong kailangan mo? Tanong ng usherette. Nabigla si Timothy. Yung train of thought niya sa paghahanap kay Sabrina naputol. Di niya namalayan na nasabi niya out loud ang pangalan na Sab. Laking gulat niya nang sumagot ang magandang usherette. Yes, bakit? Anong kailangan mo kay Sab? Ay, sorry. Agad na sagot ni Timothy. Medyo nahihiya siya. Wala. Sabi ko lang. Sab. Nag-alinlangan si Timothy kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin niyang sinasabi niya lang Sab? Ano ba yung pinagsasabi niya? Tumingin siya sa mga mata ng usherette at sa kanyang pag-aakalang nagkamali nga siya ng malaki, nagpasya siyang iwasan ang mga tanong nito. May hinahanap lang akong student dito, baka nandito siya. Ngunit tila nahalata ng usherette ang pag-aalala sa mukha ni Timothy. So, si Sab nga ba ang hinahanap mo? Tanong nito na puno ng interes. Habang unti-unting bumabalik sa wisyo si Timothy, naisip niya, paano ko aamining hindi ko naman kilala si Sabrina pero hinahanap ko siya? Anong klaseng koneksyon ang meron kami dahil lang sa mga sulat?
Baka magmukha naman akong tanga. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng idea na ilihis ang usapan. Teka, ikaw ba si Sabrina? Tanong niya. Ang usherette ay halos mahulog na sa katatawa. Hindi ako si Sab, ako si Lily. Pero kung may kailangan ka tungkol kay Sabrina, baka makatulong ako. At dahil dito, lumakas ang tibok ng puso ni Timothy. Sige please, tulungan mo akong hanapin siya. Chapter 3, Connection Unlocked. Sa tulong ni Lily, natuntun na rin ni Timothy si Sabrina na nagtatrabaho bilang isang usherette sa VIP section noong gabing yun. Pagkita pa lang ni Timothy kay Sabrina, napatigil siya. Ito ba yung slow motion moment na napapanood niya sa mga rom-com na binibinge watch niya? Para sa kanya, higit na mas maganda si Sabrina kaysa sa ini-imagine niya. Para siyang artista sa Korean novela or pwede ring K-pop idol dahil sa charm ng kanyang ngiti. Saglit na nakalimutan ni Timothy kung bakit siya nandun. At nang bumalik unti-unti sa normal motion ang galaw ng mga tao, kumuha siya ng lakas ng loob at nagpakilala. Hi Sabrina, ako nga pala si Timothy. Mahilig din ako sa libro. Nung sinabi niya yon, bigla siyang nagsisi. Wait, hindi naman ako mahilig magbasa ng libro. Naisip niyang bawiin ang mga sinabi niya. I mean, mahilig ako magbasa, pero hindi lang libro, dagdag niya. Parang napipilitan siyang mag-explain. Bigla na lang niyang nasabi, Wattpad pala, mahilig ako sa Wattpad. Natigilan si Sabrina saglit. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Timothy, pero hindi siya nag-judge. Talaga? Tanong ni Sabrina nang nakangiti. Actually, marami akong sinusubaybayang magagaling na writers sa Wattpad. Yes! Huminga ng maluwag si Timothy. Hindi siya makapaniwala sa swerte niya. Sino bang mag-aakala na mahilig din pala si Sabrina sa Wattpad? Sa isip niya, ginawa niyang mental note. Mamaya, kailangan magbasa ako ng at least 3 Wattpad stories, iba't ibang genre, para may masabi ako sa kanya ng maayos next time. Wow! Nandun na agad si Timothy sa next time? Nagsimula na ulit mapuno ang teatro ng mga tao. Patapos na rin ang maiksing intermission. Nagkukulang na siya ng oras para makausap si Sabrina. This is his final chance. Sabrina, may I ask for your number? Para lang, in case I find something interesting sa Wattpad or may gusto kang i-recommend na books. Pwede tayong mag-exchange ng messenger QR? Sumagot si Sabrina. Sure ka ba na Wattpad lang yan or gusto mo talagang makuha number ko? Medyo halata ba? Pero seryoso, para sa mga books mostly ako mag-message sa'yo. Okay, fine. Pero no messages sa madaling araw, okay? Promise, walang ganon. I'll keep it to book discussions lang and reasonable hours. Ngumiti si Sabrina at kinuha ang phone niya. Sure, walang problema. Sabi niya habang inaabot ang QR code para mag-exchange. Nadaan niya sa biglaan at bilis. Kailangan na ni Sabrina bumalik sa usherette duties niya. And to be fair, she also found Timothy to be cute and awkward. But ultimately, cute. Boom! QRs scanned. They are contacts already. Sa moment na yon, ramdam ni Timothy ang excitement. Nahanap ko na siya. Aside from that, nakasave na rin ang number ni Sabrina sa phone ni Timothy. Finally, may tunay na connection na sila. Connection unlocked. Kahit na medyo sablay at clumsy ang approach niya, alam niya na he's still in the game. Chapter 4, Messenger Exchange.
Habang pabalik si Lily and Sabrina sa kanilang mga assigned posts, naitanong ni Lily kung bakit pumayag si Sabrina na ibigay sa isang stranger ang contact information niya. Hindi mo naman pala siya kilala, Sab. Bakit mo binigyan ng chance? Napaisip si Sabrina. Para sa kanya, bilang isang modern Pinay, hindi siya pakipot sa mga guys kapag hinihingan siya ng number. She's single and ready to not necessarily mingle, but at least get to know what's out there. In her experience, yes, guys ask for her number. Yes, guys send her a message. Pero 98% of these guys never get past messaging her, "Hi, anong gawa mo? Hi, kumain ka na ba?" Seriously, wala na bang alam i-message ang mga guys kung hindi basic templated messages na ganon? Ang layo sa first experience niya ng courtship nung high school with her first love, so to speak. Sabrina remembers na he would take time to ask her about what she's busy with. He remembers my interests. He's able to connect stories she said months ago to new stories now. Meron siyang memory, nakikinig, and that's what she misses. Yung genuine interest na pinakita ng kanyang puppy love boyfriend in high school. Until now, kahit na siguro every week or every month, she meets a new guy, wala pang nagpapakita ng effort to communicate and connect ang mga new guys na nakikilala niya. Yung mga kachat niya, they're not interested in sharing things about themselves. Gusto lang talaga nila makipag-date, makipag-coffee, pero wala naman talagang kinikwento or ino-open up sa kanya. Kaya for Sabrina, ang pagbigay niya ng number kay Timothy is nothing special. Besides, if he turns out to be a weirdo, she can just block him, right? No harm, no foul. Pero, if Timothy is worth talking to, magkakaalaman in the quality of conversations that she can have with him. For now, she's open. Timothy has a chance. Sino nga ba sa tatlong Sabrina na hinahanap ni Timothy ang Sabrinang ito? Lo and behold, she is neither. Her name is Sabrina May. She was born to a Filipino mom and a Taiwanese father in Hong Kong, where she spent most of her childhood. She's also not an arts major sa university. She's actually an engineering student wanting to specialize in AI in the near future. Kaya Sabrina loves creative works and working with words, art, and languages. Alam niya that together with her engineering degree, she could work on AI projects in the future. Diba? What a shocker! It means na hindi one-dimensional ang mga tao. It doesn't mean na kung mahilig ka sa libro at sa tula, hindi ka na magaling sa mathematics and sciences. Sabrina is now 19 years old and she knows how to speak English, Filipino, Mandarin, and Cantonese. She's also getting to be proficient in Python, which is a coding language especially used for AI. Matangkad, maputi, and maganda ang balat. Kaya siguro siya pinagkamalan kanina ni Timothy na mukhang K-pop idol. She owes her East Asian features from her father. Now, back to Timothy. Pagkatapos mag-exchange ng messenger QRs, hindi inaasahan ni Timothy na mas magiging madali pala ang pakikipag-usap kay Sabrina sa chat. Sa totoo lang, mas mahirap pa yung face-to-face. Pero sa messenger, parang mas relaxed siya. Mas nagiging natural ang mga sinasabi niya at hindi niya masyadong iniisip kung ano ang susunod na message. For the first time in a long while, ramdam niya na he's just being himself. Kamusta na? Tapos na ba ang duties mo? Tanong ni Timothy. Starting simple. Ang surprising, hindi siya nagfa-fumble this time. Saglit lang at sumagot agad si Sabrina. Tuloy-tuloy ang chat.
Parang walang awkward moments. Sa kalagitnaan ng usapan, naglakas loob si Timothy na sabihin, "Gusto kitang makilala." Hindi niya binanggit yung tungkol sa mga sulat, pero he felt comfortable enough to admit, "I'm curious about you." Nag-isip si Sabrina sandali. Hindi na bago sa kanya ang ganitong klase ng mga linyahan. Ilang beses na ring may nag-a-approach sa kanya, humihingi ng number, messenger QR, pero madalas natatapos lang ang conversation sa paulit-ulit na lines katulad ng, "Kain ka na, pahinga ka na." Sa isip ni Sabrina, you don't need to remind me what to do. Of course, kakain ako pag nagugutom na ako. Nakakainip. Parang lahat ng boys may template na dina-download at yon ang ina-upload sa mga conversations nila. So para sa kanya, so far so good itong si Timothy. Hindi siya boring. May something sa vibe niya na nakakaintriga. At kahit papano, napansin ni Sabrina na hindi siya nagiging generic. Kakaiba ang approach ni Timothy. Hindi siya pasikat, hindi rin puro flattery, pero ramdam mong interesado talaga siya. Sa isip ni Sabrina, okay, maybe I'll give this guy a chance. Habang tuloy ang chat, napunta ang usapan sa trabaho ni Timothy sa ukay-ukay shop. Hindi niya inaasahan na magiging interesado si Sabrina dito. "Wow, that's cool. Mahilig din ako sa thrifting," sabi ni Sabrina. "Mas eco-friendly din, and nakakahanap ka ng mga unique na pieces." Medyo nagulat si Timothy sa response niya. Kasi hindi lahat ng kausap niya naiintindihan o na-appreciate ang negosyo nila na ukay-ukay. Pero si Sabrina, hindi lang ito na-appreciate. Parang natuwa pa. Alam mo, malaking tulong din yan sa environment kapag nag-recycle tayo ng damit instead of buying new ones. Saktong moment na yon, naisip ni Timothy na tanungin si Sabrina, "Anong klaseng damit ba usually hinahanap mo? Para kung may makita ko sa shop, ire-reserve ko para sa'yo." Natatawa pero natuwa si Sabrina sa offer. Actually, matagal na akong naghahanap ng magandang second-hand na trench coat. Balak kasi ng family namin na pumunta ng Japan this October. "Japan? Ayos yun ah," sagot ni Timothy. Kahit sa loob-loob niya, nag-iisip na siya kung saan siya makakahanap ng trench coat para ma-impress si Sabrina. "Alam mo, wala akong nakita last delivery, pero check ko ulit sa mga next batch. Para sa'yo." Habang tinatype niya yon, ramdam ni Timothy na tumataas ang excitement niya. He didn't expect that something as simple as thrifting could make him feel closer to Sabrina. Ngayon may goal na siya. Mahanap ang trench coat na hinahanap ni Sabrina bago siya makaalis papuntang Japan. In a way, medyo natuwa si Timothy na mas naging focused ang usapan sa ukay-ukay. Kasi to be honest, nasa gitna pa siya ng pagbabasa ng Wattpad. Napili niyang basahin ang genre na sci-fi, specifically yung tungkol sa futuristic world. Yun bang mga kwentong paano kaya ang buhay kapag 2050 na at may mga robot sa bahay at sa trabaho. Habang binabasa niya yon, naisip niya, parang streaming show din pala ito, pero binabasa mo lang. At sa totoo lang, nagulat siya na nag-i-enjoy siya sa pagbabasa ng Wattpad stories. Siguro kasi sanay na rin naman siya magbasa ng subtitle kapag nanonood siya ng Japanese, Chinese, or Korean series. Hindi na rin pala ganun kahirap, sabi niya sa sarili. Though hindi naman siya expert sa mga libro tulad ni Sabrina, napansin ni Timothy na okay na rin ang experience ng pagbabasa. At the same time, natutuwa siyang hindi nila kailangang ma-stuck sa isang topic katulad ng books. At least sa usapan pagdating sa ukay-ukay, confident si Timothy. Chapter 5: Memories of Devon. Nagiging mas smooth ang usapan ni Tim at Sab.
Yes, Tim and Sab na ang tawagan nila sa ngayon. After some weeks of getting to know you stage, naging komportable pareho si Sab and Tim sa isa't isa. Most of their chats are still through Messenger, pero minsan nagvi-video call rin sila. Nasa stage na sila kung saan after a big exam or a stressful day, pareho nilang gustong mag-unwind. At natural na lang para sa kanila na tawagan or i-message ang isa't isa. Parang naging routine na ito para sa kanila and pareho sila ditong nag-e-enjoy. Habang hindi pa binabanggit ni Tim ang tungkol sa mga sulat, naging totoo at straightforward naman siya sa lahat ng bagay. Wala siyang tinatago na interesado talaga siya kay Sab. Naamin na rin ni Tim na minsan, hindi siya ang pinakamatalino pagdating sa academics. Hindi siya honor student, pero masipag siya. At hindi rin siya takot na aminin na he's more of a hands-on learner. Eventually, umamin din si Tim kay Sab na nagsisimula na siyang magbasa ng Wattpad. Pero ngayon, na-hook na siya. Madalas na niyang hanapin ang mga latest science fiction story sa platform. At kahit weekends, doon na lang siya nagsistream ng mga series or movies. Masasabi mong, Tim really found a new love for reading. Naging parte na ito ng kanyang routine, kaya tuwang-tuwa naman si Sab sa progress ni Tim. Sabi naman ni Sab, sobrang love niya ang pagsusulat at pagbabasa. Kaya masaya siyang malaman na si Tim ay meron na ring bagong passion. Di ba ang saya kapag nagbabasa ka, para kang natiteleport sa ibang mundo o buhay ng ibang tao? Tapos sabi pa niya, hindi rin naman siya laging nagbabasa. Madalas din naman daw si Sab manood ng mga YouTube videos, lalo na yung mga Get Ready With Me or A Day in the Life. Si Tim naman, pabirong sinabi, bakit hindi ka mag-YouTuber? Hindi naniniwala si Sab na may manonood sa videos niya. Basta ako, sigurado ako, na gusto kong makita kung ano ang ginagawa mo sa araw-araw. Walang patumpik-tumpik na sabi ni Tim. Habang lalong lumalalim ang usapan ni na Tim at Sab, napunta na sila sa mga seryosong topic. Mga kwento tungkol sa pamilya, mga plano pagkatapos ng college, dream date scenarios, at pati na rin ang tungkol sa mga exes. Ayun, ex-boyfriend, ex-girlfriend. Isang gabi, in one of their evening chats, natuklasan ni Timothy ang isang mahalagang detalye tungkol sa mga sulat. Do you still remember D? Sa pagkwento ni Sab tungkol sa mga ex, dito nagkaroon ng linaw kung sino si D sa buhay ni Sab. D is Devon, ang first love ni Sab. Tinawag pa nga ito ni Sab na puppy love o isang simpleng pag-ibig na hindi nagtagal pero nagmarka sa kanya noong kabataan niya. High school love, kumbaga. Para kay Timothy, isang malaking revelation ito na kumpleto na ang puzzle sa mga sulat na nabasa niya. Para naman kay Sab, si Devon ay isang bahagi ng kanyang nakaraan. Tuwing naaalala niya si D, may halong saya at nostalgia, ngunit hindi na nagdadala ng malalim na damdamin. Oo, nako-compare niya ang ilang maniligaw niya na pautay-utay mag-send ng message sa mahahabang letters ni D or ni Devon. Pero hanggang doon na lang yun. Para kay Sab, these communication skills were top-notch. It's her basis for comparing any and all na manliligaw sa kanya. Pero in fairness kay Tim, hindi rin naman matawaran ang time and effort na ine-exert niya to get to know Sab.
Hindi nga lang written letters na mahaba at may poetry, pero focused video calls na alam ni Sab walang ibang screen na nakabukas or cellphone na inaasikot si Tim tuwing magkausap sila. Quality time talaga. Nakangiti si Sab habang nagkukwento about Devon. Kaunti lang naman ang binigay niyang detalye, just the things that Tim has to know. They met during a soiree. They started exchanging letters because bawal ang mobile phone use sa bahay ni Sab except weekends. Devon and Sab exchanged letters for 2 years until the letters stopped coming. All in all, Sab is okay with how things ended. Uneventful. That's it. No dramatic breakup, no fights. Just plain and simple, the letters stopped coming. Although light ang pagkakwento ni Sab about Devon, naramdaman ni Tim na hindi na importante si Devon sa kasalukuyang buhay ni Sab. Dahil sa light na tono ni Sab habang nagkukwento tungkol kay Devon, naisip ni Timothy na pwede pa siyang magtanong kahit ng kaunti. Hindi mo na ba hinahanap si Devon nung tumigil ang mga sulat? Kunwari sa social media, hindi nyo na ba tinuloy ang connection ninyo, even as friends? Sinabi ni Sab na meron siyang magagandang alaala tungkol kay Devon, na kahit na natigil ang mga sulat, sa tingin niya siguro naging abala lang si Devon sa training at sa college. Kaya ganun, the letters simply stopped. Para kay Sab, ayaw niyang sirain ang mga masasayang alaala. Gusto niyang panatilihin ang magagandang memories nila as they are. Mga alala na puno ng saya at high school kilig of talking to your crush with old school style letters. Oo, printed, hindi sulat kamay, pero at least minail sa bahay. Sabi niya, okay lang na natapos ang relasyon basta hindi ito tainted o nabahiran ng kahit anong negatibong karanasan sa mga love letter exchanges nila. Para kay Sab, mahalaga na ang mga alaala ay manatiling malinis at puno ng ngiti. Muntik na sanang sabihin ni Timothy kay Sab na ang dahilan kung bakit niya tinanong ang tungkol kay Devon ay dahil nadiskubre niya ang ilan sa mga sulat sa ukay-ukay. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Naisip niyang baka hindi pa ito ang tamang oras para ibulalas ang totoo. Habang nag-uusap sila, parang bumagal ang oras para kay Timothy. Gusto niyang ipagpatuloy ang magandang usapan at ang masayang koneksyon nila ni Sab. Parang wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi ang mga tawanan at mga kwento nila sa messenger or video call. Naramdaman niyang meron siyang safe space kay Sab at iyon ang mahalaga. Kaya't nagdesisyon na lang siyang i-enjoy ang moments nila. Gusto niyang pahalagahan ang koneksyon na nabuo nila ni Sab sa simpleng usapan at tawanan. At least for now. Chapter 6: The Mystery of the Letters. You would think that for a guy like Tim, na masaya naman ang pakikipag-usap kay Sab, he would stop thinking about D, right? Well, Tim isn't your average guy who would let something like this go. Even if nakita naman niya na si Sab has long moved on from Devon, itong si Tim parang hindi makalet go. Nag-research si Timothy tungkol kay Devon gamit ang clues na una niyang natuklasan sa mga sulat. Athlete, may scholarship, Devon ang pangalan. It's now easier for him to zero in on this Devon guy. A quick social media research and Google search led him to the profile of Devon Dean de la Cruz, star player ng isang private college sa Makati, malayong malayo sa universidad nila. Photos of Devon and even videos are all over the internet. This dude is actually popular.
Para siyang celebrity sa campus. Active din ito sa social media accounts niya. Nag-umpisa ng mag-stalk si Tim kay Devon. Dito, natuklasan niya ang 3 bagay tungkol sa personality ni Devon. Una, maraming humahanga kay Devon kahit taga-ibang university. Number 2, dahil sikat siya, marami rin ang nangbabash kay Devon. At number 3, hindi pinapalampas ni Devon ang mga basher. Sumasagot siya, pumapatol siya. Nung nakita ito ni Tim, parang nakakaramdam siya ng inis at panghihinayang. Malayong-malayo ang Devon na nakikita niya sa social media sa D na sumusulat dati ng sweet love letters kay Sab. After hours and hours of going through Devon's old posts at comment threads, boom! May na-uncover si Tim na hindi niya inaasahan. May isang account na cartoons ang profile picture ni Bart Simpson and nag-comment sa profile ni Devon. Lakas mo rin, Mr. Devon Dean de la Cruz. Alam ko na ang modus mo. Copy-paste ka lang sa sulat mo sa akin at sa classmate kong si Jane. I just found out now. You're a poser. At dahil nga si Devon ang tipo ng tao na hindi pinalalampas ang mga basher niya, nag-reply si Devon sa comment na ito. Jane? Dude, umamin ka na. Are you a troll account? Baka ikaw yung brother of one of the crazy girls na I used to message before? With this clue, nalaman ni Tim ang 2 bagay. Number 1, Devon is no gentleman to dismiss a girl like crazy so carelessly. Number 2, marami palang sinusulatan si Devon noon. Hindi lang si Sab. Kung saan-saan na pumunta ang isip ni Timothy, siguro epekto na rin ang napapanood niyang palabas at ngayon mga sci-fi stories na nababasa niya sa Wattpad. Na-imagine ni Timothy si Devon na ipinapagawa sa AI or artificial intelligence ang mga sulat sa mga girlaloos na pinopormahan niya. Na-imagine niya na binibigyan ni Devon ng prompt ang ChatGPT para mag-compose ng mga letters sa iba't ibang babae at naglalagay na lang siya ng pakunti-kunting facts tungkol sa girl. Kaya sa pananaw ng mga babae katulad ni Sab, customized para sa kanila ang mga sulat. Na-imagine niya na higit pa kay Sab, kay Jane na nabanggit sa comments, malamang marami pang ibang babae ang nakatatanggap ng mga sulat mula dito. Marami ang napaasa, naloko at napafall ni Devon. Of course, imagination lang to ni Tim mula sa ilang clues na nabungkal niya online. Pero kahit na, para sa kanya, may sense of relief siya. At least si Sab naka-move on na kay Devon. Pero sumagi sa isip ni Timothy na sobrang unfair naman nito kay Sab. Dahil meron si Sab na idealized version ni Devon sa kanyang mga alaala. Para kay Sab, Devon ang benchmark ng tama at pursigidong manliligaw. Samantalang si Devon naman was doing questionable stuff pala. Naisip ni Timothy na mayroong kakaibang angking kapugian, tikas at swag si Devon na hindi niya kayang gayahin or pantayan. Pero sa kabila ng kanyang mga kakulangan sa pagiging macho at gwapo, nagpa siya si Tim na maging mas determinado na ipakita kay Sab kung ano ang kaya niyang ibigay, kahit na hindi siya kasing sikat o kahawig ni Devon. Dito, naisip ni Timothy na hindi siya pwedeng magpatalo sa hokus-pokus na paandar ni Devon. Kailangan niyang ipakita kay Sab ang totoong Devon. Chapter 7, Thrifted Love. In the back of his mind, naiisip na ngayon ni Timothy na he's the better guy and better option versus Devon or D.
in all the romantic movies and series na napanood niya. Sa natuklasan niya kay Devon, kumbinsido na si Timothy na siya ang male lead, samantalang si Devon naman ang second lead. And we know na madalas, the female lead always ends up with a male lead, kahit pag-gaano ka-appealing ang second lead. On second thought, naisip nga ni Timothy na Devon is not even second lead material. Devon is the villain in this story. Bakit ginawa ni Devon na mag-message ng maraming girls sabay-sabay? He's a poser. He's a liar. There it was. Liar, lie. Timothy felt ringing in his ears. Na-realize niya na siya rin, in a way, isang liar. Hindi pa niya na-share kay Sabrina bakit niya ito hinanap in the first place. Hindi pa niya naaamin na napulot niya ang mga letters ni Devon kay Sabrina. At dahil doon, kaya siya nagsimulang magkaroon ng curiosity kay Sab. At dahil doon sa mga letters na yon, kaya siya napadpad sa teatro on the night that they first met. Even if wala naman talaga siyang interes sa palabas. Yun ang reason kung bakit niya nabanggit na mahilig siyang magbasa ng libro or Wattpad dahil alam niyang yun ang interes ni Sabrina. In a way, na-manipulate rin ba niya si Sab? Katulad rin lang ba siya ni Devon na isang gago? Napatanong si Tim sa sarili niya. Tim decides to come clean. Lahat ng kailangan niyang aminin, inamin niya in one swift blow, face to face kay Sab. Ginawa ito ni Tim sa harap ng theater, back to where it all began. Hindi maipinta ang mukha ni Sab. Tim hands her the letters. Isinoli ni Tim ang mga napulot niyang love letters ni Devon para kay Sab. Hindi pa rin makapag-react si Sab. Sab, say something please. Okay lang na magalit ka sa akin. Shout at me, sigawan mo ko. Just please say something. Silence. In Tim's desperation, he blurts something out. Sab, I know na may ginawa akong kasalanan sa'yo. Pero I think mas forgivable naman yung ginawa ko kaysa sa ginawa sa'yo ni Devon. Ha? Paano tayo napunta dun? At this point, dito na shinare ni Timothy kay Sab ang natuklasan niya tungkol kay Devon. Yung pagpatol sa bashers, yung pagsagot ni Devon sa isang troll account, yung pagtawag ni Devon ng crazy sa isang babae. Yung possibility na marami silang mga babaeng nakatanggap ng mga sulat. Pati ang imagination niya na baka AI ang gumawa ng mga sulat. Wow! Ikaw pala dapat ang maging writer, Tim. Ang layo na ng kwentong pinagtahi-tahi mo. Sa pagkakataong ito, naiinis si Sabrina dahil parang nasira ang positibong alaala niya tungkol sa puppy love relationship nila ni Devon. Parang naging fake puppy love pala ito. Di ba ang sabi ko naman sa'yo naka-move on na ako? Bakit mo pa kailangang alamin ang tungkol kay Devon? Tanong ni Sab, halatang naguguluhan. So, ang dahilan kung bakit ka nandito dahil sa mga sulat lang na ito. Akala ko naman interesado ka talaga sa akin. Dagdag pa niya. Nagdoble ang galit ni Sab kasi nahulog na ang loob niya kay Timothy pero pakiramdam niya ay nagsisinungaling ito sa kanya. Naloko siya all over again. Sab, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na makakaapekto ito sa iyo ng ganito. Paliwanag ni Timothy. Umiwas ng tingin si Sab. Ang sin of omission ay kapag hindi sinabi ang isang mahalagang impormasyon na dapat ay nailahad at nagiging dahilan para magduda ang isang tao at mawalan ng tiwala sa iyo. Naramdaman ni Sabrina ang galit at takot. Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Naiintindihan mo ba kung gaano kahirap ang sitwasyon ko?
Ang mga alaala namin ni Devon, hindi mo alam kung gaano yon kahalaga sa akin. Sabi ni Sab, mas mataas ang boses niya ngayon. Nagkaroon sila ng mainit na pag-uusap. At dito, nag-usap sila tungkol sa nararamdaman nila. Sab, please, pakinggan mo ko. Nagmamakaawa si Timothy. In love na ako sa'yo. This time, promise ko, wala nang ibang babae. Hindi ito katulad ng modus ni Devon. I want you to trust me. Sinikap ni Timothy na ipakita kay Sabrina na totoo ang nararamdaman niya at hindi niya nais na sirain ang kanilang magandang nasimulan. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Dagdag pa niya. Umaasang makahanap ng paraan para maayos ang sitwasyon. Nainis lang lalo si Sab kay Timothy at hindi niya mapigilang sagutin si Tim ng may halong sarcasm. Ano bang tingin mo sa akin? Ukay-ukay. Para pulutin mo yung nakaraan ko at ayusin mo para sa akin. Tumawa siya ng kaunti pero halata sa mga mata niya na nasasaktan din siya. Akala mo ba, kaya mo lang na basta-basta maghanap ng sulat tapos makakapasok ka na sa buhay ko? Napatigil si Timothy. Sab, hindi ko yun intensyon, sagot niya. I wasn't trying to fix anything. I just wanted to know you better. Pero si Sab, umiiling pa rin. Tim, hindi ako parang damit na pinipili mo sa ukay para i-revive o ayusin. May mga bagay na masakit isipin at ngayon dahil sa'yo, pati yung magagandang memories ko kay Devon, parang nasira na. Chapter 8: Falling Leaves, Fading Moments. Hindi nagkaayos sina Tim at Sab sa gabing iyon. Sa mismong teatro kung saan sila unang nagkita, tila ba yung teatro na rin mismo ang naging saksi ng wakas ng kung anumang relasyon ang namumuo sa kanila. Kahit ilang beses nang humingi ng tawad si Timothy, hindi pa rin siya pinapansin ni Sabrina. Parang babalik na rin tayo sa pagtawag ng buong pangalan, hindi na nicknames na Tim at Sab. Dahil malayong malayo na ang loob nila sa isa't isa. Lalong-lalo na sa part ni Sab. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Ito ngayon ang nasa puso at isipan ni Tim. Kailangan kong makabawi. Nagplano at nag-isip si Tim ng iba't ibang paraan kung paano makapagpapakita ng sweet gestures kay Sab kahit na hindi na sila nag-uusap. He was a man on a mission. Iniwan niya na ang detective ways niya. Tapos na ang mga araw ng pag-iimbestiga. Nandito na siya sa male lead mode. Yung gagawa ng sincere na steps to get the girl back. Mission number 1. The trench coat. Sa ukay-ukay, tinalasan ni Tim ang kanyang mga mata na mahanap ang trench coat para kay Sab. Yung perfect na hinahanap ni Sab para sa Japan trip niya. Nang makita niya ito, nilinis, nilabhan, at pinlansya niya ito bago binalot ng maayos at iniregalo kay Sab. Mission number 2. The trip of a lifetime. Nope, hindi naman siya bumili ng ticket papuntang Japan. Student budget meal pa lang ang kaya ni Tim. So bukod sa trench coat, gumawa rin si Tim ng isang detailed itinerary para kay Sab. Para sa mga lugar na gusto niyang puntahan sa Japan. Lahat mula sa sikat na tourist spots hanggang sa mga hidden gems na bagay sa isang thrifting queen katulad ni Sab, isinama niya. Pati na rin ang mga street food at cafe recommendations, sinigurado niyang swak sa taste ni Sab. Mission number 3. A Taste of Japan. Naglikom din si Tim ng koleksyon ng mga Japanese snacks, parang sneak peek sa mga flavors na matitikman ni Sab habang nandun siya sa Japan. Inilagay niya ito sa isang box at ipinadala kay Sam kasama ang trench coat. Pero kahit all 3 missions accomplished, hindi pa rin ito nagresulta sa pagpansin ni Sab kay Tim. Mission failure. Masakit ito pero tinanggap niya na lang ang distansya na nilagay ni Sab sa pagitan nila.
Dumating na ang autumn season sa Japan at sem break naman para kay Tim and Sab. Nakita ni Tim sa social media na natuloy ang Japan trip ni Sab with family. Kahit na hindi sila nag-uusap, napansin ni Tim na parang sinunod naman ni Sab ang ilan sa itinerary na ginawa niya. Kahit papano, natuwa siya na nakatulong siya sa trip ni Sab. Sa huling update ni Sab, napansin ni Tim na suot ni Sab ang trench coat na nahanap niya sa ukay-ukay. Masaya si Tim kahit konti kasi kahit sa maliit na paraan, napasaya niya si Sab. Pero ilang buwan na rin ang lumipas simula noong huli silang nag-chat or nag-video call. Miss na ni Tim ang mga moments na magkasama silang nagkukulitan at nagkukwentuhan. Habang iniisip niya lahat ng nangyari, napagtanto ni Tim na masyado siyang nag-overstep sa pagiging detective-detektivan niya. Siguro nga, hindi na lang dapat niya hinanap si Devon. Dahil kung tutuusin, naging open naman si Sab sa kanya tungkol kay Devon, ang puppy love nito. Ngayon, dahil sa ginawa niya, parang nasira lalo ang mga magagandang bagay sa pagitan nila. Sa Japan, ramdam ni Sab ang kakaibang saya. Parang may bagong kalayaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gustong-gusto niya ang malamig na simoy ng hangin. Tapos, tamang-tama, yung init ng ramen habang hinihigop niya. Parang comforting yung bawat kain niya. Nakakaaliw din ang vibe sa Japan, bago at luma na magkasama. Ang galing ng automated payment at ordering system. Pero yung mismong machine mukhang galing sa 1980s or 1990s. Pero matibay at maayos pa rin ang andar. Isang hapon, nagpunta si Sab sa isang temple na malayo sa ingay ng syudad. Tahimik at payapa ang paligid. Habang naglalakad siya, may nakausap siyang isang priest o monk na nagbigay sa kanya ng isang cute cat figurine. Nang maghanap si Sab ng barya o pera sa kanyang trench coat pocket, naramdaman niya na may papel pala sa loob ng bulsa nito. Pagtingin niya, isa pala itong letter na iniwan ni Tim sa loob ng pocket ng trench coat. Hindi niya agad binasa ito dahil sinisimula na siyang kausapin ng monk. Ikinwento nito sa kanya ang isang paniniwala ng mga Hapon tungkol sa autumn or fall. Ang paglagas ng mga dahon ay simbolo ng pagbitaw sa nakaraan para magkaroon ng espasyo sa pagdating ng spring. Hindi agad nawala sa isip ni Sab ang sinabi ng monk habang pinagmamasdan niya ang mga dahong unti-unting nalalaglag. Pinagmasa niya rin ang sulat ni Tim sa kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangan pang basahin ang sulat dahil alam naman niya kung ano ang nakapaloob dito. Nitong mga nakaraang linggo, walang humpay ang paghingi ng tawad ni Tim sa kanya. For sure, puro sorry lang naman ang magbabasa ko sa letter. Hindi pa man niya binubuksan ito, naramdaman niya na may luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Naalala niya si Devon, si Tim, at pati na rin ang sarili niya. Siguro nga, kailangan niyang bitawan ang bigat ng nakaraan. Yung mga alaala niya kay Devon, pati na rin ang sama ng loob niya kay Tim. Baka tulad ng mga puno na unti-unting nalalagasan ng mga dahon, kailangan niyang mag-let go para may bagong pag-asa na dumating, gaya ng pagdating ng spring. Chapter 9, Streaming Love, The Tim and Sab Chronicles. Pagbalik ni Sab mula sa Japan, dala niya hindi lang ang mga alaala ng trip, kundi ang bagong perspective na parang hangin ng spring. Tapos na siya kay Devon. Parang mga dahon ng autumn, hinayaan niya ng malagas ang mga dating alaala. Ngayon, handa na siyang mag-move forward. At ang first step, i-message si Tim. Actually, i-message back si Tim. Dahil all these weeks and months, hindi siya nagre-reply sa consistent messages ni Tim.
They arranged to meet one weekend sa isang cafe called Saikai Cafe. Tahimik lang si Tim. He doesn't want to make any mistake in this meeting with Sab. Pero si Sab, makikita mong she's back to her cheerful self. Excited si Sab habang inilalabas ang mga pasalubong niya mula sa Japan. "Oh, pasalubong mo," sabi niya, sabay labas ng isang pack ng instant ramen. "Ramen?" tanong ni Tim, sabay tawa. "Oo, alam mo nung nasa Japan ako, naisip ko na dapat lagi kang nag-feed sa utak mo. Parang ramen, 'di ba? Mabilis kainin, pero kapag tama ang ingredients, siksik sa sustansya. Kaya ito Tim, basa ka lang ng basa sa Wattpad ng stories at sci-fi. You're feeding your mind. Alam kong madali kang mahuhook, kaya dapat ituloy-tuloy mo lang." Tumawa si Tim, pero alam niyang may meaning yung pasalubong ni Sab sa kanya. "Oo na, magbabasa na ako. Mas reader na nga ako ngayon kaysa sa streamer." Sumunod naman na binigay ni Sab ang isang maliit na bote ng Roto eye drops. Napataas ang kilay ni Tim. "Eye drops? Nakakatawa ka talaga," sabi ni Sab. "Oo, eye drops. Para di ka mamula sa lahat ng binabasa mo at para rin maalala mo mag-focus. Mahalaga kaya ang mata. Hindi pwedeng sabog ang attention mo, Tim. You have to be clear, focused, and honest with yourself and the things around you. Eyes wide open. Diba detective ka?" Tumango si Tim. Alam niyang may laman ang bawat pasalubong. Na-appreciate ni Tim ang mga regalo at pasalubong sa kanya ni Sab dahil halatang halata na merong thought behind sa bawat pasalubong. At panghuli, merong dalang green matcha si Sab, isang lata ng authentic Japanese green tea. Alam mo Tim, may aminin ako sa'yo. Hindi ko sa Japan binili ito. Dito mismo sa cafe, binili ko ang green tea na ito. I want you to take home yung matcha green tea na matitikman natin dito ng sabay. Nakangiti si Tim habang tinitingnan ang pasalubong. Grabe ka Sab, lahat may kahulugan. Na-touch naman ako. And thank you. Alam kong hindi madali hanapin at dalhin ang lahat ng ito. Look at the packaging ng matcha. Nakalagay yung name ng cafe, Saikai. Sabi ni Sab. This word means reunion. Saikai, inulit ni Tim. Salamat Sab. Thank you sa Saikai na ito. Na-miss talaga kita. Sabay nilang tinikman ang matcha tea at nagpatuloy sa kwentuhan. Hindi man bumalik agad ang lahat sa dati, pero unti-unting bumubuo sila ng bagong routine. Lumipas ang mga buwan at dahan-dahang bumalik ang tiwala ni Sab kay Tim. May mga times na awkward pa, pero ramdam ni Tim na masaya si Sab. Hindi pinilit ni Tim na bumalik ang lahat sa dati, pero nararamdaman ni Tim na this time, they were building something even stronger. Habang tumatagal, mas nararamdaman nila ang natural na koneksyon nila sa isa't isa. Mga simpleng bagay tulad ng sabay na pagtimpla ng matcha or kape, random na pag-share ng memes, at kahit ang mga tahiming na sandali na magkasama lang silang dalawa, nanonood ng ulan mula sa bintana. Para sa kanila, nagiging mas mahalaga. Naramdaman ni Tim na sa piling ni Sab, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na dati parang walang dating. Ang bawat tawa, bawat kwento at presensya nila sa araw-araw. Isang gabi, habang nagliligpit sila ng mga take-out boxes mula sa kanilang movie night, bigla na lang nagyaya si Sab. Gawa tayo ng YouTube channel, Day in a Life namin ni Tim. Napatigil si Tim at nagtaka. Bakit kasama ako? Akala ko channel mo lang yon, di ba? Ano bang gagawin ko dun? Ngumiti si Sab. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Tulad ng liwanag ng Christmas lights na nakasabit sa kanilang sala. Kasi may halong lambing at kilig sa boses
Magkasama na tayo bilang couple from now on, di ba? Let's do this together. Napangiti si Tim at bigla niyang naramdaman ang init sa puso niya. Hindi siya makapaniwala. Ito na yun. Sa lahat ng pinagdaanan nila, mula sa mga liham hanggang sa mga hindi pagkakaintindi, ito ang moment na pinakaasam-asam niya. Seryoso ka? Tanong niya, pero may ngiti sa labi niya. Siyempre, sagot ni Sab. Natawa lang ng kaunti tapos tinapik ang balikat ni Tim. Kasama ka na sa bawat plano ko, Tim. Hindi lang YouTube channel, pati sa future. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ng magarbong proposal o marami pang salita. Niyakap ni Tim si Sab at sa kanyang isip, alam niyang ito ang simula ng bago at masayang yugto sa kanilang kwento. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at tiwala.